Kaugnay sa pagtaboy ng Chinese Coast Guard sa mga miyembro ng grupong Kalayaan Atin Ito, makakapanayam natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng DFA, si Assistant Secretary Charles Jose. Magandang umaga po. Good morning sir. How are you? Sa inyong mga tagapakinig. Charles, unang-una ay nag-abiso ba sa inyo sa DFA itong grupong Kalayaan Atin Ito bago sila pumunta doon at kinonfront itong Chinese Coast Guard? Itong huling pagpunta sa Scarborough Shoal, no? Walang coordination sa amin yan. Wala kaming advance information na natanggap galing sa grupo. Pero kung ating matatanda, no, nagpunta na yung grupo nila dun sa Pag-asa Island. And after ng first trip nila ron, nagbabalak silang pumunta for the second time. And that time, no, nakipag-ugnayan sa DFA at sabi nga namin, we are not opposed, no, sa pagpunta nila sa Pag-asa Island dahil sa atin yan. Pero ang concern namin, sabi namin, ay yung kanilang safety, no, dahil nga malayo yung Pag-asa, mapanganib ang dagat at hindi malit lang yung barko nila. Pero this time, no, doon sa Scarborough Shoal, wala kaming advance knowledge ng kanilang pagpunta ron. Okay, sir, ano yung official position ng Philippine government tungkol dito sa mga ordinaryo mamamayan na nagpupunta dyan sa Panatag Shoal or otherwise known as Baho de Masinloc? Ito ba'y dinidiscourage nyo, ini-encourage, or wala kayong stance dyan? Well, hindi namin exactly, ang concern namin talaga yung safety nila, no? They might be unnecessarily risking their lives, no? Dahil kung assertion ng ating sovereignty, trying to find a solution dito sa issue, may ginagawa ang ating pamahalaan, no? In fact, marami naman tayong approaches na ginagamit para masubukang hanapan ng resolution na mapayapa, no? And alam natin, foremost among these approaches ay yung legal approach, no? Yung legal track. This refers to the arbitration case that we filed against China. Basically nga, gusto natin bigyang linaw, no, ang maritime entitlements dito sa South China Sea. Pati na rin yung maritime entitlements na pwedeng ma-generate nitong Scarborough Shoal. And in fact, nasa tail end na tayo, no, ng arbitration. We anticipate na the tribunal will hand down its decision anytime soon, no? So para sa atin, ito ang primary recourse natin para mabigyan resolution itong overlapping maritime claims sa South China Sea. Okay, so as far as the Philippine government is concerned, we have not given up sovereignty or possession of itong teritoryong ito. Pero ayon dun sa mga itong mga volunteers na nagpunta ron, parang may nakita raw silang ebidensya na talagang nawala na tayo ng teritoryo dahil wala raw tayong presence, walang official Philippine presence dun sa lugar. Yung nakita lang nila, yung Chinese Coast Guard, wala raw Philippine Coast Guard doon at hindi raw malaya ang mga Pilipino pumunta doon sa kinikilala pa rin nating teritoryo. Well, alam natin yung nangyari, no? Diyan sa Scarborough Shoal, nagkaroon ng standoff noong April 2012 at nagkaroon nga ng deal, renoker, no? Wherein both sides will simultaneously withdraw from the shoal. Ang Pilipinas, sumunod tayo, no, sa usapan, nag-withdraw tayo, pero ang China hindi sumunod, no. Sa kabila, no, nagpadala pa sila ng mas maraming mga vessels at mula April 2012, talagang ino-occupy na nga, no, ng China ang Scarborough Shoal at yung mga isda natin hindi na nga makalapit doon para makapangisda. Tinataboy sila ng Chinese Coast Guard, no, ginagamitan ng water cannons o ng mga rubber boats. So alam natin yan ang situation ngayon dyan sa Scarborough Shoal. Okay, pero in recent weeks, may mga lumabas na balita na may mga mangisda daw ang nakakapasok dyan sa Panatag Shoal para mangisda? Well, yung lumalabas, no, sa news reports, pero ine-verify pa namin yan, no, independently. Pero so far, hindi pa namin talagang nakukumpirma na talagang may mga instances na pinapayagan na sila. Pero what we know, talagang occupied yan ng Chinese Coast Guard at tinataboy nila ang mga Filipino fishermen.
Okay, nabanggit niyo itong arbitration tribunal, no? Na may tayong inaasahan na maging decision diyan. Kung pumanig nga doon sa Philippine position at hindi pumayag o hindi sumang-ayon ang Chinese side o yung Chinese government, ano yung magiging options ng Pilipinas? Well, ang pinakamalaking benepisyo, no, nitong arbitral tribunal decision, lalo na kung magiging pabor sa atin ng decision, no? Una-una, mabibigang clarification kung ano ba talaga yung mga maritime entitlements ng coastal states, kabilang na ang Pilipinas and China. Secondly, magbibigay ito ng parang foundation, no? Kasi yung arbitration itself, yung decision, hindi nito mare-resolve, no? Yung dispute. Pero this will create the foundation upon which we can start, no, yung process ng negotiation that eventually will help lead to yung settlement ng dispute. So hindi ito immediate, no, na kumbaga day 1 lalabas yung decision, day 2 ina-expect na natin na umalis doon ng China. So hindi ganoon na mangyayari, but this will create the foundation na kung saan pwede tayong mag-build ng process of negotiations. Okay, maraming salamat po, DFA spokesperson and Assistant Secretary Charles Jose. Ako ay Pilipino, ang dugo'y maharlika. Likas sa aking puso at hikain kay kanda. Sa Pilipinas na aking bayan, lantay na perlas ng silanganan, wari na tipo ng kayamanan ng may kapal. Ika'y sa'king talino, sa mabuti lang